Hello! Kumusta kayo? Handa na ba kayong marinig ang isang kwentong tiyak na hindi nyo bibitawan? Samahan niyo ako sa kwentong puno ng paghihiganti, sekretong nakabaon sa dugo at isang pag-ibig na kailangan dumaan sa apoy para muling mabuo. 5 taon na nakakalipas, itinapon si Aliyah sa kalsada na parang basahan. Bitbit ang isang pusong durog at isang lihim na sumibol sa kanyang sinapupunan. Binuo niyang sarili mula sa abo. Pinangako niya sa sarili, hindi na siya muling luluhod sa harap ng mga salvasyon. Ngayon bumalik siya, hindi na siyang mahinang babaeng dating nalipusta ng mga mata pobre. Siya ay si Eleanor Van Hove, isang kinatatakutang business tycoon sa ibang bansa, taglay ang kapangyarihan at karangyaan na kayang pasukuin ng kahit na sinong hari, kasama ang kanyang anak na si Ivan. Isang batang may kapansanan sa paningin, ngunit ang pandinig at talino ay higit pa sa kayang unawain ng isang ordinaryong tao. Ngunit ang pagbabalik ni Aliyah ay hindi lamang dahil sa galit. Ang kanyang dating asawang si Tiago Salvacion, ang lalaking nagtaksil sa kanya at nagutos na itaboy siya sa gitna ng malakas na bagyo, ay unti-unti nang nilalamon ng isang misteryosong sakit. Isang sumpa na tila bunga ng mga kasalanan ng nakaraan. Nang magtagpo ang kanilang mga landas sa loob ng isang boardroom, hindi nakala ni Tiago na ang babaeng inaapi niya noon ay siya palang magdidikta ng kanyang kinabukasan. Higit sa lahat, hindi niya alam na ang batang tinawag niyang bulag na palaboy ay ang kaisa-isang dugong salvasyon na natitira sa mundo. Isang laro ng kapangyarihan, isang paghihiganti na nauwi sa pagtataksil, at isang katotohanang nakabaon sa kadiliman. Kapag ang tunay na may akda ng kanilang paghihiwalay ay nagbalik upang tapusin ang kanyang nasimulan, pipiliin ba ni Aliyah na iligtas ang lalaking sumira sa kanya o hayaan niya na lang nalamunin ng kamatayan ang lalaking minsan niyang sinamba? Ang mga mata ko ay madilim, Mommy, pero nararamdaman kong lalaking yan. Siyang dahilan kung bakit hindi ko nakikitang liwanag. Ang paghiganti ay matamis, ngunit ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang lason. Handa na ba kayong malaman ang lihim na ikinamatay ng nakaraan? Ito ang The Return of the Abandoned Ex-Wife and Their Blind Son. Ako si Miss Maria at tara, simulan na natin ang kwento. Ang hanging umiihip sa Ninoy Aquino International Airport ay kasing lamig ng mga alaala ni Aliyah. 5 taon na nakakalipas mula nang huli niyang masilayan ng mga gusaling ito. Ang araw na itinaboy siya ng pamilyang Salvacion na parang isang basahan. Ngunit ang babaeng lumabas mula sa VIP arrival area ngayon ay hindi ng Aliyah na dati nagmamakaawa. Suot ang isang bespoke na navy blue suit na sumasalungat sa kanyang maputlang balat at ang kanyang mga matay nakatago sa likod ng isang dark designer shades. Si Aliyah ay naglalakad na may otoridad. Ang bawat pagtunog ng kanyang takong sa sahig ay parang bala ng baril, matalim, tsak at nakakabingi. "Mommy?" tawag ni Ivan. Huminto si Aliyah at bahagyang yumuko. Hinawakan niyang kamay ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Si Ivan ay nakasuot ng isang simpleng white polo shirt at dark slacks na may suot ding shades. Sa kabila ng kawalan ng paningin, ang tinding nito ay tila isang maliit na prinsipe. "Nandito na tayo sa lugar kung saan ang lahat ay nagsimula, Ivan," bulong ni Aliyah. "Nararamdaman ko, Mommy," tugon ng bata. Ang boses nito ay kalmado, isang kaibahan sa gulo na nararamdaman sa paligid. "Ang hangin dito ay mabigat. Maraming multo na nakaraan." Napangiti ng mapait si Aliyah. Ang kanyang anak ay hindi nakakakita ng pisikal na liwanag, ngunit nakakakita to ng mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Sa hindi kalayuan, isang itim na bulletproof Maybach ang nakaparada. Sa loob nito, ang isang lalaki may mukhang kasing tigas ng bato ay nakamasid. Si Tiago Salvacion, ang tanging lalaking minahal niya at ang tanging lalaking sumira sa kanyang mundo. "Sir, siya ba talaga yan?" tanong ni Manuel, ang kanyang kanang kamay. Hindi kumarap si Tiago, ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga tuhod ay nanginginig ng bahagya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding sakit na dulot ng kanyang misteryosong kondisyon. Isang sakit na pilit nilang tinatago sa publiko. "Aliyah," ang tanging na bigkas niya,
Ang pangalang matagal nang nakabaon sa kanyang lalamunan. Nang makita niyang bata sa tabi ni Aliyah, biglang kumabog ang kanyang dibdib. Isang kakaibang koneksyon ang naramdaman niya. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang bata, ang ayos nito, ang tindig nito, may pamilyaridad na pumupunit sa kanyang puso. Sabi ni Doña Consuelo na walang bata nung gabing yun. Sabi ni Tiago, ang boses ay pausat puno ng pagsisisi. Sabi nila, walang nabuhay. Biglang tumigil sa paglalakad si Aliyah. Lumingon siya. Bagamat nakasalamin, naramdaman ni Tiago na nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Si Ivan naman ay humarap din sa direksyon ng kotse. Mommy, ang lalaking yun, siya bang nag-iwan sa atin sa dilim? Naramdaman ni Aliyah ang paghigpit ng hawak ni Ivan sa kanyang kamay. Alam niyang naramdaman ni Ivan ang presensya ni Tiago. Ang dugo ay nananawagan sa dugo. Hindi siya mahalaga, Ivan. Siya ay isang taong nakalimutan na natin. Malamig na sagot ni Aliyah. Hinarap niyang sasakyan at nagbigay ng isang matamis. Ngunit nakakatakot ng ngiti. Tinaas niya ang kanyang kamay, inayos ang kanyang buhok at nagpatuloy sa paglalakad. Para kay Tiago, ang bawat segundong nakikita niya ang maginay parang pagtusok ng libo-libong karayom sa kanyang katawan. Pagdating sa hotel kung saan sila tutuloy, sinalubong siya ng kanyang legal counsel. Miss Banhove, ang mga stocks ng Salvation Holdings ay bumabagsak na. Ang mga board members ay naghahanap ng bagong investor. Ito na ang pagkakataon. Tumango si Aliyah. Ihanda ang mga dokumento. Bukas, ipapakita natin sa kanila kung gaano kamahal ang babayaran nila sa pagtataboy sa akin noon. Habang mag-isang nakatayo sa balkonahin ng kanyang suite, tanaw ni Aliyah ang skyline ng lungsod. Ang bawat gusali paalala ng kanyang pagdurusa. Ngunit bukas, ang Salvation Holdings ay malilipat sa kanyang mga kamay. Hindi alam ni Aliyah na ang laso ng pumatay sa kinabukasan ni Ivan ay hindi nagmula sa mga salvasyon, kundi si isang taong malapit din sa kanya noon. At si Tiago, ang lalaking akala niyang kontrabida, ay isa lamang din biktima na isang mas malaking sabuatan. Sa kanyang kwarto nakaupo si Ivan, nakikinig sa bawat tibok ng puso ng kanyang ina. Mommy? Tawag ni Ivan. Bukas, makikita ko ng katotohanan, hindi ba? Oo anak, sagot ni Aliyah habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Makikita mong lahat at sa pagkakataong ito, tayo na may hawak ng liwanag. Ngunit ang kadiliman ay mabilis kumilos. Sa mansyon ng mga salvasyon, isang tawag ang natanggap ni Doña Consuelo. Bumalik ng babae, boses ng isang stranghero at kasama niyang bata. Patayin niyo sila, sagot ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Hindi pwedeng malaman ni Tiago na buhay ang anak niya kung hindi matatapos ng ating kapangyarihan. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang mga pusta ay nakataas na at sa gitna ng lahat, isang malaking twist ang naghihintay na yumanig sa pundasyon ng pamilyang Salvacion. Ang umaga sa headquarters ng Salvation Holdings ay nababalot ng tensyon. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang mga stock market monitor ay nagpapakita ng pulang numero at ang hangin sa loob ng gusali tila manipis. Kulang sa oxygen. Si Tiago Salvacion ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesang nara sa boardroom. Ang kanyang muka ay maputla, ang kanyang mga mata ay may malalim na eye bags at ang bawat paghinga niya ay tila isang paghihirap. Sa kanyang tabi ay si Doña Consuelo, ang kanyang ina na nakataas ang kilay at tila walang pakialam sa krisis ng kumpanya. Anak, kailangan nating tanggapin ang alok ng buyout ng Vanhoove Global, bulong ni Doña Consuelo. Wala na tayong choice kung hindi malulugi tayo sa loob ng 48 oras. Sino bang may-ari ng Vanhoove Global? Tanong ni Tiago. Ang boses ay mahina ngunit may otoridad. Hindi ko alam. Ang alam ko lang handa silang mag-inject ng bilyong-bilyon para iligtas ang kumpanya natin. Sagot ng kanyang ina habang lihim na nagpapalitan ng tingin sa kanilang CFO. Biglang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Hindi ito bumukas ng dahan-dahan. Pinadyak ito ng mga bodyguards na nakasuot ng itim na suit na sinunda ng isang babaeng tila rumarampa sa isang fashion show. Si Aliyah. Suot niyang isang puting silk na blouse at itim na slacks. Ang kanyang buhok ay nakaponi ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay parang kutsilyong humahati sa hanging bumabalot sa silid. Sa kanyang tabi ay si Ivan na nakasuot ng formal na suit
Hawak ang puting tungkod at ang kanyang muka ay kalmado, tila walang kamalay-malay sa tensyon. Natigilan ang buong board. Si Tiago ay tila nakakita ng multo na pahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga knuckles ay naging puti dahil sa diin. Aliyah, bulong ni Tiago, ang pangalan ni naging isang sumpa sa loob ng silid. Naglakad si Aliyah hanggang sa gitna ng mesa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tiago. Walang pag-ibig, walang pagsisisi, tanging lamig lang. Magandang umaga, mga ginoo at ginang. Simula ni Aliyah. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ako si Eleanor Van Hove. Akong bago majority shareholder ng Salvation Holdings. Isang bulong-bulungan ang bumalit sa silid. Si Doña Consuelo ay tumayo. Ang kanyang mukha ay naging maputla na parang papel. Ikaw? Hindi maaari. Patay ka na dapat. Inubos mo ng lahat ng pera mo. 5 taon nang nakakalipas. Maraming nagbago sa loob ng 5 taon, Donya. Sagot ni Aliyah na may mapanuyang ngiti. Ang mga taong tinapon nyo sa basura, minsan ibubabalik bilang mga taong magtatapon sa inyo. Tumingin si Aliyah kay Tiago. Mr. Salvacion, mukhang hindi magandang iyong kalusugan. Baka kailangan mo na magpahinga habang buhay. Si Tiago hindi makapagsalita. Ang kanyang mga matay nakapako kay Ivan. Ang batang bulag ay dahan-dahang humakbang palapit sa kanya. Sa kabila ng kawalan ng paningin, tumigil si Ivan sa mismong harap ng upuan ni Tiago. Ang amoy ng gamot, sabi ni Ivan. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng misteryo. Amoy lason. Parehong lason na dumadaloy sa dugo ko. Hindi ba, Lolo? Niyanigang buong silid. Si Doña Consuelo ay namutla. Anong sinasabi ng batang yan? Ang bata ay may congenital toxicity. Patuloy ni Ivan na tila hindi apektado sa takot ng matanda. At ang lalaking nasa harap ko, ang aking ama, ay unti-unti ring nilalason ng parehong chemical. Isang napakagandang plano, hindi ba? Napahawak si Tiago sa kanyang dibdib. Ano ang ibig mong sabihin, Ivan? Ang ibig niya sabihin, Tiago, putol ni Aliyah habang nilalapag ang isang folder sa mesa. Ay matagal na kayong nilalaro ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo. Ang laso na pumatay sa paningin ng anak ko ay siya ring laso na unti-unting pumapatay sa'yo para makuha ang kumpanya. Nagtinginan ng mga board members. Ang folder ay naglalaman ng mga dokumentong nagpapatunay ng sabuatan sa pagitan ng mga doktor ni Tiago at ng kanyang sariling ina. Nilason nyo ang sarili nyong anak? Tanong ni Aliyah. Ang boses ay puno ng puot. Kasinungalingan! Sigaw ni Doña Consuelo. Paalisin ang maginang ito! Mga impostor! Ngunit hindi natinag si Aliyah. Sa isang iglap, tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Ilabas ang lahat ng ebidensya. Ngayon din! Habang nagkakagulong mga tao sa loob ng boardroom, si Tiago ay tinitignan si Aliyah na parang ngayon niya lang itutunay na nakilala. Ang babaeng iniwan niya sa ulan ay bumalik bilang isang reyna na may hawak ng kanyang buhay. At sa gitna ng kaguluhan, si Ivan ay nakangiti. Isang ngiting hindi para sa mga tao, kundi para sa isang plano na magsisimula pa lamang. Ang boardroom ay unti-unting kumalma, ngunit ang hangin ay nanatiling mabigat, tila may nagbabadyang bagyo. Matapos ang eksplosibong paglalantad ni Aliyah sa harap ng mga board members, hindi na mapigilan ang paghina ng mga shares ng Salvacion. Ang mga security personnel ay nilabas ng mga taong sangkot sa buwatan. Kabilang ang mga personal na doktor ni Tiago. Si Doña Consuelo ay pilit na nilalayo ng mga gwardya. Ang kanyang mga sigaw ng pagbabanta ay unti-unting nalulunod sa ingay ng pagkakagulo. Ngunit si Tiago ay nanatiling nakaupo. Hindi siya makagalaw. Ang katotohanan ng nilatag ni Aliyah sa kanyang harapan nang mismong nagluwal sa kanya ang may gawa ng kanyang unti-unting pagkamatay ay higit pa sa kaya niyang tanggapin. Ivan, maghintay ka sa labas kasama si Manuel. Utos ni Aliyah nang hindi man lang lumingon sa bata. Opo, Mami! Tugon ni Ivan. Bago lumabas, tumigil ang bata sa tabi ni Tiago. Gamit ang kanyang maliit na kamay, hinawakan niyang balikat ng lalaki. Hindi lang akong biktima, Daddy. Tayong dalawa. Pero ang kaibahan, ako magiging dahilan kung bakit ka mananatiling buhay. Pagkasara ng pinto, naiwan silang dalawa ni Aliyah. Ang silid na dati kanilang pugad ng pag-ibig ay naging isang malamig na bilangguan ng pagsisisi. Tumayo si Tiago, ang bawat kilos ay hirap at puno ng sakit. Lumapit siya kay Aliyah.
ngunit tumakbang ng paatras ang babae. "Huwag kang lalapit," mariing sabi ni Aliyah. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. "Ang pagpunta ko dito ay negosyo, Tiago. Wala nang iba." "Aliyah, alam kong galit ka." Basag ang boses ni Tiago. "Pero sabihin mo sa akin, yung bata, anak ko ba talaga siya? Bakit hindi ko alam na may anak tayo?" Pumagalpak ng tawa si Aliyah, isang tawang puno ng pait. "Anak mo? Ngayon mo pa natandaan na anak mo siya? Nasaan ka nung mga gabing umiiyak ako sa ilalim ng ulan habang daladala ko siya sa sinapupunan ko? Nasaan ka nung ipinanganak ko siya sa gitna ng isang madilim at mahirap na syudad? Walang pera, walang makain at walang kasiguraduhan kung mabubuhay ba kami?" Umarap si Aliyah kay Tiago, ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit. "Pinaniwala ka nila na patay ng sanggol. At ikaw, dahil sa iyong pagiging kampante at pagtitiwala sa iyong ina, ay hindi mo lang naghanap. Hindi ka man lang nagtanong. Hinayaan mong itapon kami na parang basura." Napaluhod si Tiago. Ang kanyang matipunong pangangatawan ay tila bumigay sa bigat ng kanyang mga kasalanan. "Pinagsisisihan ko yun bawat araw, Aliyah. Bawat gabi. Ang mukha mo nakikita ko, hinahanap kita. Hinahanap ko kayo sa abot ng makakaya ko. Pero lahat ng ebidensya ay tinuro na wala na kayo." "Dahil itinago nila!" sigaw ni Aliyah. "At habang naghahanap ka raw, ang laso na unti-unting pinapatay ang panini ni Ivan ay siya ring laso na nilalagay sa pagkain mo. Bakit? Dahil kailangan mo silang mamatay para mapunta ang salvasyon sa mga kamay nila." Natahimik ang buong paligid. Ang revelasyon ni Aliyah ay parang bombang sumabog sa isip ni Tiago. Ang kanyang sariling ina, ang taong akala niyang protector niya, ay siya palang berdugo niya. "Gusto kitang tulungan, Tiago," sabi ni Aliyah, bahagyang kumalma, ngunit nanatiling matigas sa muka. "Hindi dahil mahal pa rin kita. Dahil hindi na. Tutulungan kita dahil kailangan kong yung tulong para ubusin ang mga taong nagtaksil sa atin. At para mabigyan ng hustisya ang mga mata ni Ivan. Anong kailangan mong gawin ko?" Tanong ni Tiago, handang ibigay ang lahat kahit ang kanyang buhay. "Ibigay mo sa akin ang buong kontrol ng Salvation Holdings, lahat ng assets, lahat ng desisyon sa aking manggagaling at pagkatapos, hahanapin natin ang lunas para sa laso na ito." Huminga ng malalim si Tiago at tumingin sa mga mata ni Aliyah. Sa unang pagkakataon, nakita niyang babaeng minsan niyang sinamba. Ngunit wala nang dating ningning ng pag-ibig. Ang natira na lamang ay ang determinasyon ng isang rinang handang sumunog sa buong kaharian para lang makamit ang hustisya. "Ibibigay ko sa iyong lahat, Aliyah," sagot ni Tiago. "Kahit ang buhay ko, kung yun ang kapalit ng kapatawaran mo." "Ang buhay mo hindi sapat, Tiago," malamig na sagot ni Aliyah habang naglalakad palabas. "Ang kailangan ko ay ang pagkawasak ng mga taong nag-iwan sa amin sa dilim. At sisiguraduhin kong sa harap mismo ng mga mata nila, ngayon na may kakayahan na kaming makakita ng katotohanan, ay makikita nila ang kanilang sariling pagbagsak." Iniwan ni Aliyah si Tiago sa loob ng boardroom, mag-isa, sa gitna ng mga dokumentong maglilipat ng kapangyarihan. Sa labas ng pinto, naghihintay si Ivan. "Mommy?" tawag ng bata. "Nagawa mo na ba ang unang bahagi?" "Oo, Ivan," sagot ni Aliyah habang hinihimas ang buhok ng anak. "Ngayon, ilalabas na natin ang tunay na laro." Ang mansyon ng mga salvasyon na dati simbolo ng karangyaan at kapangyarihan ay tila naging isang malawak na puntod. Sa loob ng library ni Tiago, ang amoy ng lumang libro ay hinaluan na ngayon ng mabigat at nakakasulasok na amoy ng pagkabulok. Hindi ng gusali, kundi ng mga sikretong nakabaon sa bawat sulok nito. Nanginig ang mga kamay ni Tiago habang binubuksan ng digital safe na nakatago sa likod ng isang painting. Ito ang tanging lugar kung saan itinatago ng kanyang ina ang mga mahalagang dokumento. Gamit ang isang code na nakuha ni Aliyah mula sa isang hacker na binayaran ito ng milyon-milyon. Bumukas ang vault. Sa loob hindi ginto ang mga titulo ng lupang sumalubong sa kanya. Isang makapal na medical file at isang flash drive ang naroon. Binuksan ni Tiago ang file. Ang mga mata niya nanlaki habang binabasa mga petsa at resulta ng laboratory test. Nakasaad doon ang isang chemical na pangalan, Neuroatropine X. "Hindi to aksidente," pabulong niyang sabi. Ang boses ay nanginginig sa matinding galit. Ang dokumento ay naglalaman ng mga reseta ng kanyang sariling gamot.
Ang gamot na pinaiinom sa kanya ni Doña Consuelo araw-araw sa loob ng 3 taon. Hindi to para sa kanyang sakit. Ito ay isang slow-acting paralytic agent na unti-unting pumapatay sa kanyang immune system at nagpapahina sa kanyang nervous system. Binuksan niyang flash drive sa kanyang laptop. Ang unang video na lumabas ay kinunan mismo sa loob ng silid na yon. Nakita niyang kanyang ina, si Doña Consuelo, nakausap ang kanilang family doctor na si Dr. Vergara. Siguraduhin mong hindi niya malalaman. Boses ni Doña Consuelo sa video, ang kanyang tono ay walang bahid na awa. Kapag tuluyan ng gumuhong kumpanya dahil sa kanyang kapabayaan, ililipat natin ang asset sa aking pangalan. At ang batang yun, sisiguraduhin mong hindi na siya makakakita habang buhay. Isang blind heir ay walang silbi sa board. Magiging puppet lang siya natin o mas mabuting tuluyan na siyang mawala. Parang may humampas sa dibdib ni Tiago. Ang hininga niya ay naputol, ang kanyang sariling ina, ang dahilan ng pagdurusa ni Aliyah at ang dahilan ng pagkabulag ng kanyang sariling anak. Hayop! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Tiago. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Doña Consuelo na may dalang tray ng tsaa. Ang kanyang mukha ay nakasuot ng mapagkunwaring ngiti. Ang ngiting kinasusuklaman na ngayon ni Tiago. Anak, uminom ka na muna ng iyong gamot. Masyado kang nagpakapagod sa kumpanya kanina. Malambing niya sabi ng matanda. Tumingin si Tiago sa baso ng tsaa at pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang tsaa ay may halong neuroatropine X. Alam niya ito ngayon. Sa bawat higop niya sa nakalipas na mga taon, iniinom niya sarili niyang kamatayan. Tumayo si Tiago. Ang kanyang tindig ay nagpakita ng isang panganib na hindi pa nakikita ng kanyang ina. Kinuha niyang baso, ngunit sa halip na inumin, binuhos niya ito sa karpet sa harap ng matanda. Anong ginagawa mo, Tiago? Gulat na tanong ng Doña Consuelo. Ang maskara niya nagsimulang gumuho. Kailan mo balak sabihin sa akin na ikaw mismo naglalagay ng lason sa buhay ko? Madiing tanong ni Tiago. Ang boses niya ay malalim, parang dagundong ng kulog. Anong pinagsasabi mo? Masyado ka nang naimpluwensyahan ng babaeng yon. Si Aliyah may gawa nito. Gusto kanyang iligaw. Depensa ng matanda, ngunit ang kanyang mga matay nagtataksil sa kanya. Puno ng takot. Nakita kong lahat, Mama. Ang medical records, ang video. Pagpapatuloy ni Tiago, lumapit sa matanda habang ang bawat akbang ay nagpapaurong dito. Kinuha mong lahat sa akin. Ang asawa ko, ang anak ko, at ngayon pati ang buhay ko. Tiago, makinig ka. Tapos ng pagpapanggap. Putol ni Tiago. Simula ngayon, hindi na ako anak na susunod sa bawat utos mo. Ngayong alam ko ng katotohanan, sisiguraduhin ko ang bawat patak ng lasong pinainom mo sa akin ay babalik sa iyo ng 10 beses. Lumabas si Tiago ng library, iniwan ang kanyang ina na nanginginig sa gitna ng silid. Sa kabilang banda ng mansyon, sa isang tagong sulok, kinuha ni Tiago ang kanyang cellphone. Tumawag siya sa isang numero na matagal niya nang hindi na-dial. Aliyah, sagot niya ng sagutin ng tawag. Alam ko ng lahat at tanda na ako makipagtulungan sa iyo. Wawasakin natin siya. Sa kabilang linya, narinig ni Tiago ang malamig na boses ni Aliyah. Ang paghihiganti, hindi na lang sa akin, Tiago. Ito ay para sa ating anak. Ang laro ng mga salvasyon ay nagbago na. Hindi na ito laban ng kumpanya. Ito na ay laban para sa buhay at hustisya. At si Ivan, sa kanyang silid ay nakangiti habang nakikinig sa boses ng kanyang ama sa telepono. Mommy, sabi ni Ivan, ang laro ay magsisimula na sa susunod na yugto. Ang mansyon ng mga salvasyon na hindi na isang tahanan, ito ay naging isang pugad ng mga ahas na nagsisimula na magkagatan. Matapos ang komprontasyon sa library, hindi na nahimik si Doña Consuelo. Ang matanda hindi isang taong basta-basta susuko. Siya isang babaeng handang sunugin ng buong imperyo bago pa tumapunta sa kamay ng iba. Habang si Tiago'y abala sa pag-aayos ng mga legal na dokumento para ilipat ang kapangyarihan kay Aliyah, si Doña Consuelo'y abala naman sa pagbuo ng kanyang huling baraha. Ang pagpapakalat ng malisyosong chismis at ang paggamit sa media para sirain ang pangalan ni Aliyah. Isang mainit na hapon, dagsang mga paparazzi sa harap ng Bahnhof Global Bleeding. Kumalat ang balitang ng bagong majority shareholder ay isang mangkukulam na gumagamit ng itim na mahika para makuha ang kumpanya at ang isang batang impostor para manipulahin ang damdamin ni Tiago. Tingnan niyo mga litrato,
Sigaw ng isang reporter habang hawak ang mga peking ebidensya na ipinakalat ng PR team ni Doña Consuelo. Ang batang si Ivan ay hindi isang salvasyon. Siya ay bunga ng isang nakaraang iskandalo ni Aliyah. Sa loob ng opisina, pinapanood ni Aliyah ang live broadcast sa telebisyon. Ang kanyang muka ay blanco, ngunit ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Si Ivan na nakaupo sa tabi niya ay kalmado pa rin naglalaro ng kanyang braille toy. Mommy, hindi ba nila alam ng pagsisinungaling ay may katumbas na kabayaran? Tanong ni Ivan. Hayaan mo sila anak, sagot ni Aliyah. Ang mga taong natatakot na mawala ng kapangyarihan ay gagawin ng lahat kahit ang magmukhang katawa-tawa sa harap ng mundo. Biglang bumukas ang pinto, si Tiago ang pumasok. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Hawak niyang isang tablet na nagpapakita ng mga headlines. Aliyah, hindi ko alam na aabot sila sa ganito, sabi ni Tiago. Kakausapin ko media, itatama kong lahat. Huwag, pigil ni Aliyah. Tumingin siya kay Tiago ng diretso. Ang pagdedepensa mo ngayon ay lalong magpapatunay na kontrolado mo ko. Hayaan mo silang magpakasasa sa kasinungalingan. Sa katapusan ng araw, ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Habang nag-uusap ang dalawa, may isang hindi inasahang bisitang dumating. Si Veronica, ang babaeng matagal ng pinangarap ni Doña Consuelo na ipakasal kay Tiago. Si Veronica ay isang socialite na may malalim ding koneksyon sa underworld. Tiago darling, malambing na bati ni Veronica habang pumapasok sa boardroom. Hindi man lang kinikilala ang presensya ni Aliyah. Nabalitaan kong tungkol sa mga maling akusasyon laban sa babaeng ito. Gusto lang kitang tulungan para maibalik ang reputasyon mo. Ngumiti si Aliyah. Alam niyang laro ni Veronica. Ang babaeng ito isa sa mga dahilan kung bakit siya tinaboy noon. Miss Veronica, nakakatuwang yung pagmamalasakit. Ani Aliyah, tumayo at dahan-dahang lumapit sa babae. Ngunit bago ka magsalita tungkol sa reputasyon, baka gusto mo munang ipaliwanag kung bakit ang mga wire transfer na galing sa personal na account mo ay diretso sa account ng doktor na naglason sa akin noon. Natigilan si Veronica. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Ano? Hindi ko alam ang mga pinagsasabi mo. Ivan, tawag ni Aliyah sa anak. Tumayo ang bata at lumakad patungo sa kanyang laptop na nakabukas sa mesa. Ate Veronica, ang IP address ng computer mo pumasok sa server ng ospital nung panahong binagong birth record ko. Hindi mo ba alam ng mga digital footprint ay hindi nabubura? Ang boses ng bata kahit na mainhin ay parang kulog na yumanig sa buong silid. Si Veronica ay nanginginig na. Tiago, hindi siya nagsasabi ng totoo! Sigaw ni Veronica. Lumingon kay Tiago para humingi ng saklolo. Ngunit si Tiago ay nakatingin lang sa kanya ng may malamig na mata. Veronica, lumabas ka na bago pa ako mismo tumawag sa mga pulis. Matatapos din ang lahat ng ito, sigaw ni Veronica habang palabas ng pinto. Hindi niya matatalo ang pamilyang Salvacion. Naiwan silang tatlo sa loob. Ang tensyon ay bahagyang kumalma, ngunit alam ni Aliyah na hindi pa itong katapusan. Si Doña Consuelo may isa pang baraha. Isang baraha na maaring sumira sa kinabukasan ni Ivan. Tiago, tawag ni Aliyah. Ang susunod nating hakbang ay hindi na lang tungkol sa kumpanya. Kailangan nating iligtas ang bata sa anumang panganib na gagawin ng ina mo sa mga susunod na oras. Handa na ako, sagot ni Tiago. Kahit ano gagawin ko para sa inyo. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi nila napansin ang isang anino sa labas ng pinto na nakikinig sa bawat salita nila. Ang taksil ay nasa loob na mismo ng kanilang opisina. Ang atmosfera sa loob ng Banhof Salvacion Medical Center ay kasing lamig ng mga morgue. Si Tiago ay nakahiga sa hospital bed. Ang kanyang balat ay tila naging abo ang kulay at ang bawat paghinga niya ay may kasamang malakas na pagkapaos. Ang mga monitor ay naglalabas ng tunog na nagbababala. Ang kanyang vital signs ay bumabagsak na. Si Aliyah nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Hawak niya mga resulta ng huling pagsusuri. Hindi lang basta lason ang neuroatrophin X. Ito ay isang bioengineered chemical na unti-unting pinapatay ang nervous system. Pumasok si Dr. Arias, ang matagal na mentor ni Aliyah, na may bitbit na mukhang mabigat na balita. Aliyah, panimula ng doktor, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang lason ay nasa huling yugto na. Kung hindi natin siya mabibigyan ng antidote sa loob ng 24 na oras, ang kanyang puso'y tuluyan ng hihinto. At ang mas malala pa,
Ang parehong lason ni nagsisimula na rin magpakita ng epekto sa sistema ni Ivan. Parang tinamaan ng kidlat si Aliyah. Ano? Pero sabi niyo kontrolado na natin ang kondisyon ni Ivan. Ang lason sa sistema ni Ivan ay dormant, paliwanag ni Dr. Aris. Ngunit dahil sa pag-expose sa kanya sa environmental triggers nitong mga nakaraang araw, muli itong nag-reactivate. Kailangan nila ng parehong gamot at ang base element nito ay matatagpuan lamang sa dugo ng isang biological relative na may rare blood type, ang AB negative. Sa loob ng silid, dahan-dahang dinilat ni Tiago ang kanyang mga mata. Narinig niyang lahat. Aliyah, huwag mo nang subukang iligtas ako. Bulong niya. Ang boses ay halos pabulong. Gamitin mong lahat ng resources mo para iligtas si Ivan. Siya ang kinabukasan. Lumapit si Aliyah sa tabi ni Tiago at tinawakan ng kanyang nangangatog na kamay. Hindi kita hayaang mamatay, Tiago. Hindi ngayon. Hindi pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Ngunit ang lason, ang tanging paraan para mabuhay tayo ay kung sinong may ganitong dugo. Sagot ni Tiago. Biglang bumukas ang pinto. Si Ivan na nakahawak sa kanyang tungkod ay pumasok na may determinasyon sa kanyang muka. Mommy? Daddy? Alam ko kung saan makukuha ang lunas. Nagulat ang dalawa. Ivan, anong ibig mo sabihin? Tanong ni Aliyah. Ang lason hindi lang basta kemikal. Ito'y gawa sa isang synthetic protein ng original na donor si Lolo Don Victor. Sagot ni Ivan. Ang bata'y tila nagbago ang tindig. Ang kanyang boses ay naging seryoso, parang isang matandang eksperto. Si Don Victor ang nagtago ng antidote sa loob ng Old Family Vault sa lumang mansyon sa probinsya. Ang susi hindi bakal, kundi biometric signature ng isang tunay na salvasyon. Napatingin si Tiago kay Aliyah. Ang lolo ko, alam niyang lahat ng ito? Alam niyang gagawin to ng ina ko? Posibleng oo, sagot ni Aliyah. Kaya palang tagal mong hinanap ang Old Family Vault pero hindi mo mabuksan. Kailangan ng dugo ng isang inosenteng salvasyon para mag-activate ang mekanismo. Ako magbubukas nito, desididong sabi ni Ivan. Hindi Ivan, masyadong mapanganib, sigaw ni Aliyah. Nandoon si Doña Consuelo. Siguradong nakabantay siya sa bawat kilos natin. Mommy, kung hindi ko gagawin, mawawalan ako ng ama, matapang na sagot ng bata. At ikaw, mawawalan ka ng taong mahal mo. Yun ang mas mapanganib. Sa labas ng ospital, ang mga tauhan ni Doña Consuelo ay nakapwesto na. Alam ng matandang bawat galaw nila. Naghihintay siya sa tamang pagkakataon para tapusin ang lahat. Habang ang oras ay unti-unting nauubos, si Aliyah ay napilitang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Ang ilabas si Ivan mula sa ligtas na ospital patungo sa pugad ng mga ahas para lamang sa isang tsansang mabuhay si Tiago. Dr. Aris, ihanda ang armored transport, utos ni Aliyah. Tiago, lalabanan natin ito. Hindi pa tapos ang laban. Habang sinasakay si Tiago sa ambulansya, isang maitim na planong nabuo sa isip ni Aliyah. Kung kailangan niyang pasabugin ang buong mansyon para makuha ang lunas, gagawin niya. Ang buhay ni Tiago at Ivan ay nakabitin sa isang sinulid. At sa bawat segundong lumilipas, ang banta ni Doña Consuelo ay lalong lumalapit. Ang gabi ay nababalot ng makapal na ulap. Tila nakikiramay sa tensyong bumabalot sa bawat sasakyang bumabaybay sa mabatong daan patungo sa lumang mansyon ng mga salvasyon sa probinsya. Sa loob ng armored transport, tahimik si Ivan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod, habang si Aliyah ay abala sa pag-aayos ng kanyang concealed weapon. Mommy, naramdaman ko na sila, bulong ni Ivan. Marami sila, nakapalibot na sa mansyon. Tumango si Aliyah. Alam niyang hindi na ito isang pagbisita. Ito ay isang pagsalakay. Ivan, makinig ka. Pagdating natin doon, hindi mo na kailangan mag-alala sa paligid. Ang misyon mo ay makarating sa family vault. Huwag kang lilingon. Huwag kang titigil. Ako ang bahala sa kanila. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ng katahimikan na kasing bigat ng libingan. Ngunit nang bumaba sila ng sasakyan, ang mga ilaw sa paligid ay biglang namatay. At ang tunog ng mga laser sights ay nagsimulang gumuhit sa dilim. Aliyah, alam ko na darating ka. Ang boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ang matanda ay nakatayo sa balkonahe, hawak ang isang remote detonator. Akala mo ba, papayagan kitang makuha ang lunas?
Mas mabuting mamatay kayong lahat kaysa mapunta sa inyong lahat ng aking pinaghirapan. Doña Consuelo, wala ka na mapupuntahan, sigaw ni Aliyah. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad kahit na may nakatutok ng mga baril sa kanyang direksyon. Ang kumpanya ay nasa akin na. Ang katotohanan ay alam na ng mga tao. Tapos na ang era mo. Hindi pa. Hanggat humihinga ako, sagot ng matanda at nagbigay ng senyas. Biglang lumabas sa mga tauhan ni Donya mula sa dilim. Nagsimula ang putukan. Mabilis na gumalaw si Aliyah. Ginagamit ang mga nakaparadang sasakyan bilang pananggalang. Sa bawat putok ng kanyang baril may natutumba, ngunit masyadong marami ang kalaban. Ivan, takbo! Sigaw ni Aliyah. Habang nakikipagpalitan ng putok, tumakbo si Ivan patungo sa loob ng mansyon. Sa kabila ng kanyang pagkabulag, ang kanyang pandinig at talino nagsisilbing kanyang mga mata. Naramdaman niyang bawat takbang, bawat pintig ng puso ng mga kaaway na sumusubok siyang harangan. Sa loob ng main hall, hinarangan si Ivan ng 2 gwardya. Saan ka pupunta, bata? Natatawang sabi ng isa, ngunit hindi natakot si Ivan. Sa lugar kung saan hindi kayo makakapasok, sagot ng bata. Gamit ang isang ultrasonic emitter na ginawa ni Dr. Aris na nakatago sa kanyang tungkod, pinakawalan niyang isang high-frequency sound wave. Ang 2 gwardiya na pahawak sa kanilang mga tenga, napaluhod sa matinding sakit at nawalan ng malay. Samantalang sa labas, si Aliyah ay sugatan na. Isang balang tumama sa kanyang balikat, ngunit hindi siya tumigil. Kailangan niyang maabot ang balkonahe kung nasaan si Doña Consuelo. Aliyah, huwag kang lalapit! Sigaw ng Doña habang nakatutok ang baril kay Aliyah. Ibigay mo sa akin ang lunas, Consuelo. Iligtas mong anak ni Tiago. Hindi ko siya anak. Siya isang hadlang! Sigaw ng matanda. Sa isang mabilis na pagkilo, sinugod ni Aliyah ang matanda. Nagbuno sila sa gilid ng balkonahe. Ang bawat suntok at kalmot ay puno ng puot ng 5 taong pagdurusa. Sa gitna ng kanilang paglalaban, aksidenteng na-trigger ni Doña Consuelo ang detonator. Isang pagsabog ang yumanig sa mansyon. Ang bahagi ng balkonahe ay gumuho. Aliyah! Sigaw ni Tiago mula sa loob ng ambulansya. Nakadarating lang at hindi makapaniwala sa nakikita. Sa gitna ng usok at apoy, si Aliyah ay nakahawak sa gilid ng balkonahe habang si Doña Consuelo ay nahulog mula sa itaas. Ang matanda hindi na nakabangon, ngunit si Aliyah ay mahina na. Ang kanyang dugo'y dumadaloy sa sahig, ngunit sa kabila nito, narinig niyang isang pamilyar na tunog, ang pagbukas ng biometric vault sa loob ng mansyon. Mommy! Sigaw ni Ivan mula sa loob. Nakuha ko na! Nakita ko ng lunas! Si Ivan ay lumabas, hawak ang isang maliit na vial na kumikinang sa dilim. Ang bata ay may mga luha sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng pag-asa. Tumakbo si Tiago patungo sa kanila. Kahit na hirap ang kanyang katawan, niyakap niya si Aliyah na halos wala na sa ulirat. Aliyah, hindi mo dapat ginawa yun. Bulong ni Tiago habang niyakap ang sagutan asawa. Para sa inyo, mahinang sagot ni Aliyah bago tuluyang nawala ng malay. Ang sakripisyo ni Aliyah ay sapat na para maabot ang lunas. Ngunit ang presyo nito ay ang buhay na muntik niya ng may sakripisyo para sa pamilyang minsan niyang binuo. Ang hangin sa loob ng ICU ay amoy antiseptic at kamatayan. Si Aliyah ay kasalukuyang sumasiilalim sa operasyon para sa kanyang mga sugat habang si Tiago at Ivan ay naghihintay sa labas. Parehong nakakabit ang mga IV drip sa kanilang mga braso habang unti-unting sinasalin ng antidote na nakuha mula sa vault. Habang hinihintay ang resulta, binuksan ni Tiago isang encrypted datapad na nakuha ni Ivan sa loob ng vault. Inakala nilang lunas lang ang nandoon, ngunit isang liham at isang video log ni Don Victor, ang yumaong patriarch ng mga salvasyon ang bumungad sa kanila. Tiago, kung binabasa mo na ito, ibig sabihin ay nangyari ng kinatatakutan ko. Simula ng boses ni Don Victor sa record. Nanlaki ang mga mata ni Tiago habang nakikinig. Hindi lason ang orihinal sa Neuroatropine X. Ito ay isang genetic stabilizer na nilikha ni Don Victor para sa mga salvasyon na may pambihirang blood condition. Ang laso na pinainom ng iyong ina, Tiago, hindi pala gawa ng ibang tao. Pagpapatuloy ng video, ang iyong ina, si Consuelo, hindi isang salvasyon sa dugo. Siya ay anak ng taong sumira sa ating pamilya noon. Ang laso na pinainom niya sa iyo ay ang side effect ng isang failed serum na sinusubukan niyang ibenta sa black market.
Ang pagkabulak ni Ivan, ito ay dahil sa reaksyon ng kanyang dugo sa serum na yon. Dahil si Ivan ay may taglay na pure bloodline na hindi kayang tanggapin ng synthetic agent na pinainom sa kanya. Hindi siyang biktima. Bulong ni Tiago, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Ang ina ko, siya ang architect ng lahat ng krimen na ito. Ngunit hindi doon nagtatapos ang twist. Isang lumang dokumento ang lumabas sa screen. Pinapakita nito ang DNA test ni Doña Consuelo. Hindi pala siyang biological mother ni Tiago. Ang totoong ina ni Tiago ay isang babaeng pinatay ni Consuelo at ng kanyang mga kasabwat at 30 taon nang nakakalipas. Ibig sabihin, ni Tiago, halos hindi makahinga. Hindi ko siya kadugo. Walang relasyong namamagitan sa amin maliban sa kasinungalingan. Biglang tumunog ang alarm sa loob ng operasyon ni Aliyah. Pumasok ang mga doktor. Nagkaroon ng komplikasyon. Ang pasyente nag-aagaw buhay. Tumayo si Tiago kahit na mahinang kanyang katawan. Aliyah! Sigaw niya. Sa gitna ng kaguluhan, si Ivan ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay tila may nakikitang iba. Daddy, hindi lang si Mommy nasa panganib. Bulong ng bata. Nararamdaman ko, may naghihintay sa labas ng ospital. Ang mga kasabwat na Consuelo, hindi pa sila tapos. Napatigil si Tiago. Ang lahat ng akala niyang kaaway ay ang mismong mga tauhan ni Consuelo na kumikilos pa rin kahit wala ng kanilang amo. Ang twist ay hindi lang siya nakaraan. Ito ay isang panganib na kasapuluyang bumabalot sa kanila. Ivan, tawagan mo ang ating security team. Ngayon din, utos ni Tiago. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang doktor. Mr. Salvacion, matagumpay ang operasyon. Ngunit, may kailangan kayong malaman. Si Aliyah, meron siyang nakitang complication sa kanyang dugo na hindi natin maipaliwanag. Tila may ibang substance sa kanyang katawan na hindi natin matukoy. Napatingin si Tiago sa datapad. Sa dulo ng video log ni Don Victor, may isang pangungusap na napagbagsak sa kanyang mundo. Tiago, ang lason hindi lamang sakit. Ito ay isang uri ng kontrol. Ang sino mang makakakuha ng antidote ay magiging isang carrier. At ang susunod na target ng formula ay hindi ang katawan o hindi ang isipan. Napahawak si Tiago sa kanyang ulo. Ibig sabihin, ang antidote na binigay natin kay Aliyah ay maaring maging mitya ng pagbabago sa kanyang pagkatao. Si Ivan ay dahan-dahang lumapit sa kanyang ama at tumawak sa kamay nito. Daddy, hindi lang sila nagtatangka sa buhay natin. Sinusubukan nilang gawin tayong mga puppet sa kanilang bagong imperyo. Ang laban hindi natapos sa pagbagsak ni Doña Consuelo. Ito ay ang pagsisimula ng isang mas madilim at mas komplikadong laro kung saan ang kalaban ay nasa loob na mismo ng kanilang mga ugat. Ang gabi ay nababalot na nakakabinging katahimikan sa loob ng Bahnhof Salvation Medical Center. Sa labas, ang ulan ay humampas sa mga bintana na tila nagbabadya ng isang mas malaking trahedya. Si Tiago ay nakaupo sa tabi ng kama ni Aliyah na kasalukuyang nasa medically induced coma. Ang bawat tunog ng heart rate monitor ay parang isang martilyong tumutunog sa kanyang dibdib. Si Ivan ay nakaupo sa sofa sa loob ng suite, hawak ang kanyang tablet na konektado sa mga security camera ng buong ospital. Bagamat hindi nakakakita ang bata, ang kanyang mga daliri mabilis na nag-scan ng braille display. Binabasa ang bawat galaw ng mga gwardya sa paligid. May mali, Daddy! Mahinang sabi ni Ivan. Nilingon siya ni Tiago. Ano yun, anak? Ang mga gwardyang nakabantay sa pinto. Hindi sila mga tauhan nating inatasan ni Manuel. Ang kanilang heartbeat frequency. Napansin ko sa sensor. Masyadong mabilis. Kinakabahan sila. O mas tamang sabihin, naghihintay sila ng senyas. Sa isang iglap, napagtanto ni Tiago ang panganib. Ang mga nurses at security sa loob ng ICU ay mga impostor na pinadala ng Black Market Syndicate na nabanggit sa video ni Don Victor. Ang plano nila ay hindi lang patayin ang pamilya. Layunin nilang makuha ang dugo ni Aliyah at Ivan, ang tanging pure source ng stabilizer na kailangan nila para sa kanilang mga eksperimento. Ivan, pumasok sa ilalim ng kama ni Mommy. Utos ni Tiago, ang kanyang boses ay pabulong, ngunit puno ng bagsik. Nilabas niyang kanyang baril mula sa ilalim ng unan ni Aliyah. Bago pa man makagalaw si Ivan, biglang bumukas ang pinto. Dalawang lalaking nakasuot ng nurse uniform ang pumasok, ngunit ang mga kamay nila ay may hawak na suppressed pistols. Pasensya na, Mr. Salvacion, ani ng isa. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon.
Kailangan lang namin ng dugo ng inyong asawa at ng bata para sa aming investors. Hindi na nagdalawang isip si Tiago. Sa isang mabilis na paggalaw, binaligtad niyang mesa at ginamit ng pananggalang habang nagpaputok. Tumamang mga bala sa balikat ng isa, ngunit ang isa pa ay nakapagpaputok na rin. Isang balang tumama sa IV drip ni Aliyah, dahilan para magkaroon ng maliit na pagsabog sa monitor. Ivan, ngayon na! Sigaw ni Tiago. Ginawa ni Ivan ang isang bagay na hindi inasahan ng mga kalaban. Gamit ang ultrasonic emitter sa kanyang tungkod, pinakawalan niyang pinakamalakas na frequency na kayang makasira ng nervous system. Ang dawlang lalaki na pahawak sa kanilang ulo. Ang kanilang mga pandinig ay tila puputok. Samantalang naglabas si Tiago ng smoke grenade na kinuha niya sa emergency kit sa loob ng silid. Ang buong ICU ay nabalot ng makapal na usok. Dito tayo, sigaw ni Tiago habang karga-kargang walang malay na si Aliyah. Tumakbo sila patungo sa service elevator. Ngunit hinarangan sila ng 3 pang lalaki sa hallway. Sa kabila ng kanyang panghihina, dahil sa lasong nasa sistema pa rin niya, lumaban si Tiago na parang isang leon na pinoprotektahan ng kanyang mga anak. Ivan, gamitin mong manual override ng elevator. Utos ni Tiago habang sinasanggang suntok ng isang kalaban. Sa isang iglap, nag-hack si Ivan sa system ng hospital. Ang mga ilaw sa hallway ay biglang namatay at ang fire sprinkler system ay bumukas na naging dahilan para maging madulas ang sahig. Ang mga kalaban ay nawalan ng balanse na nagbigay ng pagkakataon kay Tiago na mapatumba sila. Nang makapasok sila sa elevator, mabilis na pinindot ni Ivan ang basement floor. Daddy, hindi tayo pwedeng lumabas sa main entrance. Alam nilang doon tayo lalabas, sabi ni Ivan, ang kanyang mukha'y seryoso sa kabila ng pagod. Alam ko anak, sagot ni Tiago habang hinahaplos ang pisngi ni Aliyah na wala pa ring malay. May alam akong daanan sa likod ng morgue. Doon tayo lalabas. Habang bumababa ang elevator, naramdaman ni Tiago unti-unting panghina ng kanyang katawan. Ang lason sa kanyang dugo ay muling nag-reactivate dahil sa stress. Daddy, kumapit ka, bulong ni Ivan. Malapit na tayo sa katotohanan. Pagkatapos nito, wala nang aalipin sa atin. Pagbukas ng elevator sa basement, sinalubong sila ng mga anino. Ang syndicate ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kailangan nila. Ngunit si Tiago ay may isa pang baraha. Isang distress signal na pinadala niya kay Manuel. Ang kanyang pinagkakatiwala ang tauhan na naghihintay sa labas na may dalang mga tropa. Ang grand ballroom ng Salvation Mansion ay ginawang entablado para sa isang huling pagtatanghal. Dito, ang lahat ng board members, mga investors at ang natitirang mga kasapi ng Angkang Salvation ay sapilitang pinapunta sa ilalim ng utos ng Bahnhof Global. Sa gitna ng silid, nakaupo si Tiago sa isang wheelchair. Mukhang matamlay, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Sa tabi niya ay si Aliyah na bagamat may benda pa sa balikat ay nakatayo ng tuwid. Isang larawan ng isang reynang hindi kayang pasukuin. Si Ivan naman ay nakatayo sa harap ng isang malaking screen, hawak ng isang remote device. Ang mga tao sa loob ng silid ay nagbubulungan. Marami sa kanila ay kasabwat ni Doña Consuelo tumaasang magpapatuloy ang kanilang maduming negosyo. Bakit yung kami pinatawag dito? Sigaw ng isa sa mga major investors. Wala nang kapangyarihan ng mga salvasyon dahil sa mga iskandalong ito. Mali ka. Malamig na tugon ni Aliyah. Ang Salvation Holdings ay hindi babagsak. Ang mga taong nagtaksil sa loob nito ang siyang babagsak. Sinenyas ni Aliyah kay Ivan na simula ng video. Sa isang pindot, bumukas ang malaking screen. Pinakita doon ang isang live feed ng mga hidden files na recover nila mula sa computer ni Doña Consuelo at ng kanyang mga kasabwat. Hindi lang basta sabuatan ang nakita ng mga dumalo. Pinakita sa screen ang mga transaksyon ng pera, ang mga pangalan ng mga doktor na sangkot sa paglason at mga offshore accounts kung saan itinago ng mga board members ang ninakaw na pera ng kumpanya. Lahat kayo, panimula ni Tiago. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit ngunit puno ng otoridad. Ay naging bahagi ng pagkawasak ng aking pamilya. Akala niyo ba, hindi ko alam ang bawat sintimong ninakaw niya sa kumpanya habang nagpapanggap kayong tapat? Nagsimulang magkagulo sa loob ng silid. Ilan sa mga board members ang sumubok na tumayo at umalis. Ngunit tinarangan sila ng mga armadong gwardya ni Manuel na nakapwesto sa bawat pintuan. Hindi kayo makakaalis hanggat hindi natatapos ang paghahayag, sabi ni Aliyah. Imposible!
Sigaw ng CFO ng Salvacion. Ang mga dokumentong yan ay peke! Gawa-gawa nyo lang! Sa puntong yun lumapit si Ivan sa microphone. Hindi po peke ang blockchain signatures ng mga files na yan. Bawat transaction may digital fingerprint na hindi mabubura. At kung gusto niyo ng prueba, isang mensaheng pumasok sa telepono ng bawat taong naroon. Ang lahat ng kanilang sikretong komunikasyon, mga email at mga recorded calls sa loob ng nakaraang 5 taon ay sabay-sabay na na-download sa kanilang personal na devices. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay kasing lamig ng yelo. Ang bawat isa sa kanila ay nakitang sariling kasuklam-suklam na ginawa na ngayon nilantad na sa publiko. Ang Salvacion Holdings ay hindi na pag-aari ng mga taong may ganit sa dugo. Pagpapatuloy ni Aliyah, ang lahat ng inyong ari-ariang nakuha sa maling paraan ay ililipat sa isang trust fund na gagamitin para sa pagpapagamot ng mga biktima ng mga synthetic drug experiments na pinondohan ninyo. Tiago, hindi mo pwedeng gawin ito sa amin! Pakiusap ng isa sa mga investors. Ginawa niyo ito sa sarili niyo. Sagot ni Tiago. Manuel, ipakita sa kanilang mga pulis na naghihintay sa labas. Nagbukas sa mga pinto at pumasok ang mga operatiba ng gobyerno. Isa-isa nilang dinakip ang mga board members at ang mga kasabwat na traidor. Ang mga mukhang dati puno ng kapalaluan ay napalitan ng takot at kahihiyan. Nang matapos ang lahat, naiwan silang tatlo sa gitna ng malawak na ballroom. Nagawa natin, Mommy! Bulong ni Ivan. Hinaplos ni Aliyah ang buhok ng kanyang anak. Tumingin siya kay Tiago. Ang dating pader sa pagitan nila ay nagsisimulang gumuho. Ngunit hindi pa itong katapusan. May isa pa silang dapat na ayusin. Ang kanilang sariling mga sugat. Hindi pa tayo tapos, Tiago. Ani Aliyah. Ang paglilinis sa kumpanya ay simula pa lamang. Ang susunod na hakbang ay ang paghahanap ng lunas para sa lason na nasa sistema pa rin natin. Tumingin si Tiago sa kanyang palad. Kahit na matagumpay ang kanilang plano, ramdam pa rin niyang pamamanhid ng kanyang mga ugat. Handa akong harapin kahit na ano, basta kasama ko kayo. Sagot ni Tiago. Ang ospital ay tila naging isang sanctum ng pag-asa at pangamba. Matapos ang malawakang paglilinis sa Salvacion Holdings, ang focus ni Tiago at Aliyah ay bumalik sa isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang kanilang buhay. Si Dr. Aris ay pumasok sa silid kung saan magkatabing nakarate si Tiago at Aliyah. Ang antidote ay handa na, ngunit kailangan nating maging tapat. Ang pamamaraan ay mapanganib. Dahil ang lason ay nakakabit sa inyong cellular structure. Ang tanging paraan para maalis ito ay ang simultaneous blood purification habang nasa ilalim ng induced hypothermia. Gawin niyo na, Dok. Matatag na sagot ni Tiago. Hawak niyang kamay ni Aliyah na bagamat mahina ay bumabawi na ng lakas. Tiago, paano kung... Nagsimula si Aliyah, ang kanyang boses ay nangiinginig. Paano kung hindi na tayo magising? Ngumiti si Tiago, isang ngiting puno ng pagsisisi at pagmamahal. Kung hindi man, at least alam ko na sa huling sandali, kasama ko ang taong pinakamamahal ko. At alam ko si Ivan ay nasa mabuting kamay. Pumasok si Ivan sa silid, bitbit ang kanyang paboritong libro, isang Braille edition. Naupo siya sa gitna ng 2 kama at tinawakan ng kamay ng kanyang mga magulang. Mommy, Daddy, naramdaman kong tibok ng puso ninyo. Pareho lang ang ritmo. Hindi kayo mawawala. Mangliwanag na hinahanap ko ay nasa inyo. Ang mga salita ng bata nagbigay ng lakas sa kanila. Ang operasyon ay nagsimula. Sa loob ng operating theater, ang bawat makina naglalabas ng tunog na tila isang huling hantungan. Habang ang temperatura ng kanilang mga katawan ay unti-unting bumababa hanggang sa halos tumigil ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan na naglalakbay sa nakaraan. Nakita ni Aliyah ang lahat. Ang pagtataksil, ang paghihirap, ang mga gabing umiiyak siya sa ilalim ng ulan. Ngunit sa huling bahagi ng kanyang panaginip, nakita niya si Tiago na hinahanap siya. Hindi dahil sa kumpanya, kung hindi dahil sa pagmamahal. Nakita niyang pagsisisi ni Tiago na hindi niya nakita noon dahil sa kapal ng pader ng galit. Sa kabilang banda, si Tiago ay nakulong sa isang madilim na silid kung saan nakita niya ang lahat ng kanyang pagkukulang. Ang pagiging sunod-sunuran sa kanyang ina. Ang pagpapabaya kay Aliyah, naramdaman niya ang sakit ng pag-iwan sa kanila. Patawad, bulong ni Tiago sa kanyang hindi malay na estado. Sa loob ng operating room, ang monitor ay nagpakita ng flatline. Dr. Aris, nawawalang vital signs, sigaw ng isang nurse. I-increase ang voltage.
Sa defibrillator! Ngayon din! Utos ni Dr. Aris. Sa gitna ng kadiliman nakita ni Aliyah si Tiago. Tiago, kailangan nating bumalik. Para kay Ivan. Hinawakan ni Tiago ang kamay ni Aliyah. Sa gitna ng kawalan, isang liwanag ang bumungad sa kanila. Hindi yun ang liwanag ng isang kabilang buhay, kundi ang liwanag ng isang bagong simula. Ang unang shock ay walang nangyari. Ang pangalaway nagpakita ng mahinang tibok. Isang mahaba at matinis na tunog ang pumuno sa silid na sinundan ng isang matatag na ritmo. Bumabalik sila! Sigaw ng nurse. Nang imulat ni Ali ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ang anino ni Ivan na nakayuko at nagdarasal. Sa kanyang tabi ang kamay ni Tiago ay mahigpit pa rin nakahawak sa kanya. Buhay tayo. Pulong ni Tiago, ang kanyang boses ay paos ngunit may buhay. Si Ali ay napaluha, ang sakit ng nakaraan, ang lason sa kanilang dugo at ang bigat ng kanilang mga kasalanan ay tila nilinis na ng operasyon. Ivan, tawag ni Aliyah. Ang batay tumingin, ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa. Mami! Daddy! Nararamdaman ko! Ang amoy ng mundo iba na! Mas malinis! Mas maliwanag! Ang operasyon ay hindi lamang nagtanggal ng lason sa kanilang katawan. Tinanggal din ito ang lason sa kanilang pagsasama. Ang pamilyang Salvacion ay muling nabuo, hindi dahil sa kapangyarihan o kayamanan, kundi dahil sa pagsubok na nagpatibay sa kanila. Ang mga alingaw-ngaw na nakaraang gulo ng Salvacion Holdings ay unti-unti na napapalitan ng mga bagong balita sa mundo ng negosyo. Ang pag-usbong ng isang bagong pundasyon, ang Bahnhof Salvation Foundation nakatuon sa pagtulong sa mga biktima ng synthetic chemical abuse. Isang taon nang lumipas, ang mansyon ng mga Salvacion ay hindi na isang madilim at malamig na lugar. Ngayon, ito'y puno ng ingay ng tawanan at musika. Ang araw ng kasal ni Tiago at Aliyah ay hindi lamang isang pagdiriwang ng pag-iibigan. Ito ay isang pagtatapos ng mahabang gabi na nagkaloob sa kanila ng pilat at aral. Sa loob ng malawak na hardin ng mansyon ng Salvacion, ang mga bulaklak ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin at ang bawat bisita ay may mga taong naging saksi sa kanilang pagbagsak at muling pagbangon. Si Ali ay nakatayo sa harap ng malaking salamin sa kanyang suite. Suot niyang isang eleganteng lace wedding gown na may mahabang veil na umaabot hanggang sa sahig. Sa kabila ng kanyang ganda, ang kanyang mga matay na natiling mapagmatsyag. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at pumasok si Ivan. Mommy? Tawag ng bata. Ngayon si Ivan hindi na kailangan ng tungkod. Ang kanyang mga mata na dati nakatingin sa kawalan ay nakatitig na ngayon ng diretso sa kanyang ina. Ang ganda mo po! Sabi ni Daddy, ikaw raw ang pinakamagandang tanawing nakita niya sa buong buhay niya. Lumuhod si Aliyah para antayin ang yakap ng kanyang anak. Salamat Ivan. Alam mo, ikaw ang dahilan kung bakit narito tayo ngayon. Kung wala ka, baka sumuko na ako noon pa. Hindi ako magpapahintulot na sumuko ka, Mommy. Sabi ko nga tayo may hawak ng liwanag ngayon. Sabi ng bata habang inaayos ang veil ng kanyang ina. Samantala sa kabilang bahagi ng mansyon, si Tiago'y abala sa pakikipag-usap kay Manuel. Ang lalaking dati naging kanang kamay niya sa gitna ng gulo ay isa na ngayong kaibigan. Sir, sigurado na seguridad sa labas. Walang makakalapit na hindi natin kilala, sabi ni Manuel. Salamat Manuel, alam kong pagod ka na sa mga security details na to. Pagkatapos ng araw na to, gusto kong magbakasyon ka na kasama ang pamilya mo. Tugon ni Tiago, ngumiti siya. Isang ngiting hindi napilit. Ang kanyang pangangatawan ay bumalik na sa dati. Ang mga epekto ng lason ay tuluyan na nalagpasan ng modernong medisina at ng kanyang determinasyon. Sumapit ang oras ng seremonya. Ang musika ay nagsimulang tumugtog. Isang malambing na piyasa ng violin na nagpaparamdam ng kapayapaan. Naglakad si Aliyah sa aisle. Bawat akbang ay puno ng pasasalamat. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Tiago. Ang kanyang mga mata hindi nakikitang iba, kundi ang babaeng minsang inalipusta ng kanyang mundo. Ngunit ngayon ay tinuturing niyang reyna ng kanyang puso. Nang marating ni Ali ang altar, hinawakan ni Tiago ang kanyang mga kamay. Mainit ang mga to, totoo, buhay at puno ng pagmamahal. Aliyah, panimula ni Tiago, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. 5 taon na nakalipas, hinayaan kitang umalis. Dahil sa sarili kong kahinaan, pinaniwalaan ko kasinungalingan ng iba kaysa sa tibok ng puso ko. Sa bawat araw na wala ka, parang namamatay ako ng paunti-unti. Ngunit nang bumalik ka, binigyan mo ko ng pangalawang buhay. Hindi lang bilang asawa,
kundi bilang tao. Tumulong luha ni Aliyah habang nakikinig. Tiago, ang galit ko noon ay naging sandata ko para mabuhay. Ngunit habang tumatagal, napagtanto ko ng paghihiganti ay walang silbi kung wala ang taong dapat sana ay kasama ko sa bawat tagumpay. Pinatawad na kita, hindi dahil sa nakalimutan ko ng sakit, kundi dahil mas mahalaga ang bukas na kasama ka at si Ivan. Ang kanilang mga sumpay sinaksihan ng mga piling kaibigan at mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanila. Walang mga kamera ng media, walang mga intrigang nagbabantay. Tanging ang pag-ibig nilang nasa gitna ng entablado. Pinapahayag ko kayong mag-asawang muli, anunsyo na nagkakasal sa kanila. Hinalikan ni Tiago si Aliyah, isang halik na nagtatak ng lahat ng pangakong kanilang binitawan. Ang hiyawan at palakpakan ng mga panauhin na nagbibigay ng masiglang atmosfera sa hardin. Si Ivan na nakatayo sa pagitan nila ay umakap sa dalawang binti ng kanyang mga magulang. Family hug! Sigaw ni Ivan. Sa gitna ng kasiyahan, may isang tahimik na sandaling ibinahagi ang tatlo. Tumingala sila sa langit na noon ay napuno ng mga bituin. Salamat sa inyo, bulong ni Aliyah. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Ang reception ay ginanap sa ilalim ng mga makukulay na fairy lights. May mga lamesang puno ng masasarap na pagkain at sa gitna ang isang malaking 3-tier wedding cake. Ngunit higit sa pagkain at dekorasyon, ang pinakamahalagang bahagi ng gabing yon ay ang pagkakataong makita ang mga tao na dati nag-aaway-away na ngayon ay nagtatawanan at nagkakaisa. Habang sumasayaw sina Tiago at Aliyah sa gitna ng ballroom, tinignan nilang kanilang paligid. Nakita nila si Manuel na nakikipagkwentuhan, si Dr. Aris na nakikipag-toast sa ibang mga doktor at mga loyal na empleyado ng Banhope Salvacion na masayang nagdiriwang. Alam mo Tiago, ani Aliyah, habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa habang sumasayaw. Minsan, iniisip ko kung paano kung hindi tayo dumaan sa ganito. Magiging ganito kaya tayo katatag. Siguro hindi. Sagot ni Tiago. Kailangan nating madapa para matutong tumayo na mag-isa. Kailangan nating mawalan para malaman ang halaga ng bawat bagay na meron tayo ngayon. Nang matapos ang sayaw, si Ivan ang kumuha ng mikropono. Gusto ko lang sabihin na ang kwento natin hindi lang basta libro. Ito ay isang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, may liwanag na sisikat sa umaga. At ang liwanag na yon ay ang pamilya. Lahat ay pumalakpak. Ang gabing yun ay hindi lang para sa kasal. Ito ay para sa paghilom ng mga sugat na matagal na naging bahagi ng kanilang pagkatao. Ang pamilyang Salvacion ay hindi ng pamilyang kinatatakutan, kundi ang pamilyang hinahangaan dahil sa kanilang kakayahang magpatawad at magmahal muli. Sa huling bahagi ng gabi, bago sila pumasok sa loob ng mansyon, lumingon si Tiago kay Aliyah. Ready ka na ba para sa ating tunay na bagong simula? Tumango si Aliyah. Ready na ako, habang buhay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat isa sa kanila nakaramdam ng kapayapaan. Ang nakaraan ay naiwan na sa dilim at ang kinabukasan ay naghihintay. Maliwanag at puno ng pag-asa. Sila ay hindi lamang mga biktima, hindi lamang mga matagumpay na negosyante. Sila ay isang pamilyang natagpuan ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. Alam nyo, sa paglalakbay ni na Aliyah, Tiago at Ivan, napatunayan natin ang paghihiganti ay maaring maging mitya ng apoy na tutubok sa ating sarili. Pero ang pagpapatawad, ito ang tunay na lunas na nagpapalaya sa ating puso. Minsan, ang mga taong sumira sa atin ang siyang nagsisilbing instrumento para maging mas matatag tayo. Huwag nating hayaang lamunin tayo ng pait na nakaraan dahil ang ating kinabukasan ay hindi nakadepende sa kung sino ang nanakit sa atin, kundi sa kung paano natin piniling bumangon at magpatawad. Tandaan ninyo, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapatalsik sa ating mga kaaway, kundi ang pagpili sa kapapayapaan sa gitna ng unos. Kayo mga kazayma, anong pinakamahalagang aral na napulot nyo sa kwentong ito? I-comment nyo na yan sa ibaba. Babasahin ko ang bawat isa sa inyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa susunod nating mga kwento. Ako ulit ang inyong narrator, si Miss Maria, at lagi nating tatandaan.
Ang pag-ibig, gaano man kadilim ang dinaanan, ay laging may paraan para muling sumikat. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam.